Elizabeth Cruz point of view. Gusto ko na lang mag-resign. Justin, baka hindi ko na kayanin kung araw-araw ay ganito. Kilala mo naman ako. Wala naman akong pakialam at hanggat kaya ko naman ay iiwas ako. At yuyuko na lang. Pero paano kung pati ang kapatid ko ay maapektuhan? Kahit sa iyo nga ay nahihiya na akong tumabi man lang. Baka madamay ka pa sa akin. Nalulumo kong pag-amin kay Justin. Isang tanghali habang kumakain kami sa cafeteria. At as usual ay sa mesa namin napapatingin ng iba. Kapag ginawa mo yan ay para ka na rin umamin sa chismis nila. At ano naman, wala akong pakialam sa mga iba riyan na wala na yatang ginawa maghapon. Kung hindi magbulungan at makinig sa chismis. Malakas niyang sinabi ang huli sa mga nakalingon sa mesa namin. Na agad naman nag-iwas ng tingin. Okay lang, Justin. Ayoko na ring dagdagan ang chismis nila. Baka isipin nila ginagamit kita para manatili ako rito. Love, don't mind them, okay? Hindi naman sila nagpapasahod sa'yo. Ang ganda na kaya ng posisyon at sahod mo rito. Pero kung hindi mo na talaga kaya ay susuportahan naman kita. May mga koneksyon na rin naman ako kung sakali. Buong pag-intindi at pagpapakumbaba niya sabi. Sabay pisil sa kamay ko at hindi ko napigilang ngumiti. Salamat Justin ha. Napakaswerte ko dahil nariyan ka pa. Buong pasasalamat kong sabi sa kanya bago binitawan ang kamay niya at napabuntong hininga. Paano na rin kung ang nagpapasahod sa akin ang may kagagawan kung bakit ako tampulan ng chismis ngayon? Mapait at nagdadamdam kong sabi. Pagkasubo ay iwinagayway ni Justin ang hintuturo at lumunok muna bago nagsalita. Hindi ako naniniwala siya ang may pakana nito, Elise. I mean, the guy has been obsessing over you all this time. Kung may mali man sa rumor ay nagiging baliktad ito. I don't think siya ang may kagagawa nito. Muli ko naalala ang ginawa niyang pagtali sa akin at napailing. Galit siya sa akin, Justin. Kaya-kaya niyang gawin ang bagay na ito at sisiw lang yun sa kanya. He will do anything to hurt me para makaganti. Gamit ang kutsara ay tinulak-tulak ko ang natira kong kanin sa pinggan. Ang inaalala ko lang ay ang kapatid ko. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin kapag nalaman niya ito dahil nakarelasyon niya rin si Godric. Sa sinabi ko ay naibugan ni Justin ang kinakain at napaubo. Ano? Totoo ba? Bakit ngayon ko lang yan nalaman? Si Sky na 18 years old? Pinatos pa ni Godric? Para ano? Para balikan ka? Huwag mo sabihin ginamit niya ng si Sky. And wait, is that the reason why you punch him? Hindi ko pa rin pala naitanong sa iyo kung bakit. Oo, ilang oras kasing hindi umuwi sa oras noon si Sky. At nang umiiyak siya inamin niya sa akin ang tungkol kay Godric. Can you believe him? Nagkulay lang ng pulang buhok si Sky ay pinatulan na niya. Naiiling kong sabi sa kanya. Maybe he reminds her of you. Kasalanan mo rin kasi, love. You set his standards high. Natatawa niya sagot at magsasalita pa sana ako nang makitang may message si Sky. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Narito ako sa labas. Hihintayin kita rito ah. Ay, wait lang Justin. Nasa labas si Sky. Salamat sa libre ha. Paalam ko sa kanya sabay kuha ng wallet at phone ko. At naglakad na palabas ng kumpanya. Habang naglalakad ay napahimas ako sa ulo ko at sinasalat ang sarili. Ang totoo niya na ilang araw na sumasakit ang ulo ko at minsan ay nakakaramdam din ako ng hilo. Pero hindi ko naman ito iniinda at iniinuman lang ng paracetamol para mawala. Kailangan ko magtrabaho para may maipadala. Pagkalabas ay kagad ko namang nakita si Sky at nakangiti siyang sinalubong para lang matigilan ng makita ang mukha niya. Madilim ang mukha niya at walang mababakas na saya na makita niya akong palapit. May problema ba Sky? Nag-aalala kong tanong bago sinipat ang mukha niya at kinuha ang braso niya para tingnan kung may pasaba siya. Sinaktan ka ba nila sa bahay? Pinagtulungan ka ba nila? Nasorpresa ako nang hilahin niya ang mga braso mula sa pagkakahawak ko at lumayo. Totoo ba? Kumabog ang dibdib ko at napabuntong hininga sa tanong niya. Nakarating na pala sa iyo ang chismis. Chismis nga lang ba ate?
Ate, bakit? Alam mo naman na gusto ko siya, hindi ba? Alam mo naman, hindi ba? Sky, wag dito. Kalmado kong sabi sa kanya at hinila siya sa bandang walang tao. Irespeto mo naman ang lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ako, nirespeto mo ba ang damdamin ko nang landiin mo siya? Itinaas ko ang kamay ko para sana sampalin siya. Pero napigilan ko pa ang sarili ko at imbis na ikiniyom na lang ng kamao. Hindi mo pa alam ang totoo kaya sana huwag mo akong husgahan. Sky, makinig ka sa sasabihin ko. Hindi ko lang ngayon nakilala si Godric. Nagsumbong ka pa lang sa akin ay kilala ko na siya. Kilalang kilala. Dahil dati ko siyang kasintahan, Sky. Ex ko si Godric Villaterra. Ilang segundo siyang napatanga sa akin at napakagatlabi ako bago binasa ito at nag-iwas ng tingin. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. You see, hindi naging maganda ang paghihiwalay namin. Kaya may hindi kami pagkakaintindihan. Natawa ng pag-aksis Sky at tila may naaalala. At nang muling magsalita ay napansin kong mas kalmado na ang tono ng boses niya. Kaya pala ganun na lang siya makatingin sa akin. Na para bang kilala niya ako. Na para bang pamilyar ako sa kanya. Dahil magkamukha nga naman tayo. Sky, ayoko magkasira tayo ng dahilan sa kanya. Muli kong kinuha ang kamay niya at napayuko. May isang bagay pa akong hindi nasabi sa'yo at kailan ko lang di nalaman. Sky, si Zeus at si Godric ay iisa lang. Nagpanggap siyang ibang tao nung binili niya ako. Pikit matang pag-amin ko sa kanya. Ayoko nang mag-iwan pa o magtago ng mga bagay na maaaring makasira sa relasyon naming dalawa. Nagulat siya sa narinig. Ngunit hindi inalis ang mga kamay mula sa pagkakahawak ko. Ayos ka lang ba ron, ate? Hindi ka ba niya na sinasaktan? Napalitan na ng pag-alala, kanina lang ay galit niyang mukha. Ngumiti ako bago tinapik ang kamay niya. Hindi niya ako sinasaktan, Sky. Ayos lang ako. Nakita ko napabugas siya ng hangin bago ako niyakap na kinagulat ko. Ate, may aaminin din ako. Wala kaming naging relasyong dalawa. Pinilit ko lang ang sarili ko sa kanya. Pero hindi naman niya ako ginalaw at pinatulan. Kasi naman nasilaw ako sa kagwapuhan niya. Bahagya akong napatawa sa sinabi niya at walang naramdamang galit sa pagsisinungaling niya at naging dahilan pa para suntukin ko si Godric. Humiwalay siya sa akin bago naging malikot ang mga mata at maya-maya pa'y tiningnan ako sa mga mata. Ibig sabihin ba siya ang naghahabol sa'yo at hindi ikaw? Nilapitan niya ako kasi kamukha kita nung kaedad mo ako tapos ngayon ay binili ka niya. Ate, nakakatakot naman siya. Para siyang stalker. Sigurado ka bang hindi ka niya sinasaktan? Tinulungan kitang magtago at wala akong pakialam kahit na mayaman siya. Puno ng pangamba niya sabi at hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Sky, kilala ko naman siya. Hindi niya ako magagawa saktan. Oo nga't hindi na siya ang lalaking nakilala ko. Dati pero tiwala ako na hindi niya ako magagawang saktan ng pisikal. Ate, tumingin ka nga sa akin. Utos niya sabay huli sa mga mata ko. Mahal mo pa ba ang ex mo? Isang tipid ng ngiti ang isinagot ko sa kanya at nagpapanggap na kailangan ko nang bumalik sa loob. Habang naglalakad pabalik sa opisina ay hindi ko inaasahang may hihila sa akin papasok sa fire exit at isinandal ako sa pader. Nakaramdam ako ng hilot ang sakit ng ulo na kanina ko pa iniinda ay nadagdagan. Anong ginagawa mo? Kailangan ko pang bumalik sa trabaho. Hangal ko sa kanya na ikulong niya ang ulo ko sa magkabila niyang mga braso at ilagay ang hita sa pagitan ng mga hita ko. Ang tapang mo pa rin talaga, Bet. Kung iba siguro yan ay umalis na sila sa kumpanya. Dahil hindi ako sila, Godric. Hindi ako basta susuko sa pagpapahirap mo sa akin. Hindi siya kaagad na sumagot at nanatili lamang nakatingin sa akin habang ang mga mata niya ay naglalakbay sa buong mukha ko. Do you really believe that? Do you really think that I'm capable of doing that? He breathed out at pinigilan ko ang sarili kong kilabutan dahil sa sobrang lapit niya. Dahil sa lapit niya ay amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga at ang lalaking amoy niya na nagpapaalala sa akin
sa ilang beses na maiinit na sandaling pinagsaluhan namin. Kung magpapaubaya ako ay tuluyang susuko ang katawan ko, lalo pa't kumikiskis ang hita niya sa mga hita ko. Dangerously close to my core. Hindi, sagot ko sa sarili ko sa tanong niya. Ngunit hindi na rin sa malaking pagbabago niya ay hindi ako sigurado. Hindi ko na alam. I will not stoop that low, Beth. Paos ang boses niyang sabi bago lumapit sa akin at napatingala ako at napalunok na simulan niyang paraanin ng ilong mula sa exposed kong collarbone hanggang sa leeg ko. I can think of so many ways to make you suffer. After all, you are mine. Naiinis ako. Naiinis ako dahil sa mga ganitong sandali ay napakahina ako sa kanya. Sa mga ganitong pagkakataon ay nagsusumigaw ang puso ko magpaubaya sa kanya. Nabili mo ako pero hindi ang pagkatao ko. Sa iyo ang katawan ko pero akin ang sarili ko. Ako lang ang nagmamay-ari sa aking Godric. Tumigil siya sa ginagawang paghalik sa leg ko at marahang tumawa bago sinandal ang noo sa balikat ko. Darling, oh darling, don't you get it? Your body still wants me. Napasingap ako nang itaas niya ang hita niya at sinimulang igalaw ito. Pakiski sa aking perlas. At hindi rin nakatulong na nakasuot ako ng palda. Tumigil ka. Hindi ka ba natatakot na baka may makakita sa atin? Nangihina ngunit lumalabang pagpipigil ko sa kanya habang nakahawak sa braso niya. Anumang sandali ay may maaaring umakyat o bumaba at makikita kami sa nakaka-iskandalong tagpo. Baka tuluyan na akong bumitiw sa trabaho kapag nagkataon. Hindi siya sumagot at sa halip ay hinuli ang mga labi ko at hindi katulad ng mga nakaraang halik niya ay masuyo ito. Malumanay ang paggalaw ng mga labi niya at tila natatakot pang angkinin ng mga labi ko. Unti-unting lumuwang ang pagkakahawa ko sa braso niya at maya-maya'y napapasinghap dahil patuloy pa rin sa paggalaw ang hita niya. Atrasabante, paikot, pataas at pababa. Unti-unti na dumadaloy sa buong katawan kong nakakangilong sensasyon at kiliting hatid na ginagawa niya. Unti-unti na rin sinasakop ng kamunduhan ang isip ko. At tila nakakalimutan na ang posibilidad na baka may makakita sa amin. Natagpuan ko na rin ang aking sarili. Tumutugon sa kanyang halik at doon lamang naging mapusok ang galaw ng mga labi niya. Nilulunok niya ang bawat ungol at singhap na lumalabas sa aking bibig. Nagsisimulang maglaban ang aming mga dila at sumuko ako sa laro at nagpaungol ng simulan niyang higupin ito na parang isang vampira. Sabay marahang kagat sa labi ko. Humihiwalay siya sa akin at napakagat ako sa labi nang makita ang emosyon na naglalaro sa mga mata niya. I want you, Beth. Paos ang tinig niya sabi. Tinig na puno ng pagnanasa. Sa pagkakataong ito ay muli niya akong hinalikan at marahang itinaas ang isa kong hita. Dahil hindi ako nasasanay na nakasuot ng cycling shorts, ay kagad niya natagpuan ang aking suot na panty. Tinakpan ko ang bibig ko at napasinghap nang idikit niya ang kahandaan sa akin. Kahandaang handang-handa nang pumasok at sumakop sa akin. Wala na. Tuluyan na rin akong nadarang ng pagnanasa at damdamin ko para sa kanya. Hinayaan ko siyang ihanda ako sa kanyang pag-angkin sa akin habang nakasandal sa pader. Hinayaan ko siyang igilid ang suot kong panty at kagad na natagpuan ng mga daliri niya ang handa ko ng bukana. Marahil ay damang-dama na niya kung gaano ako naapektuhan sa ginagawa niya. Napakagat ako sa labi para pigilan ang pag-ungol nang ipasok niya ang kanyang mahabang daliri sa loob ko. Nanginginig ang mga tuhod ko at halos magdeliryo na simulan niyang igalaw ito. Ngunit sinalo niya ako at patuloy sa paglapastangan sa katawan ko. May mga nakakahiyang ungol na muling lumalabas sa aking mga labi sa mga sandaling iyon. At halos maduling na ako sa sarap ng kanyang ginagawa sa akin. Napakahina mo, Elizabeth. Mula noon hanggang ngayon ay kayang-kaya kanyang paikutin. Kayang-kaya kanyang pasukuin.
Galit na sigaw sa akin ang aking konsensya. Basang-basa ka na, darling. I can feel you clenching around my finger. I can feel your warmth enveloping me so eagerly. Did you miss it? Do you want me? Gusto mo bang tirahin na kita ngayon? At hintayin nating may dumating at makakita sa atin? Panunod yun niya habang patuloy sa paggalaw. At kung posible pa ay nararamdaman ko ng pamilyar na sensasyong iyon sa aking puson. Nakagat ko ang balikat niya nang datnan ako at halos bumaw na sa balat niya ang kuko ko. Dahil kahit natapos na ako ay mabilis pa rin niya iginagalaw ang daliri. Napahiwalay ako bigla sa kanya nang makarinig ng tawanan mula sa baba at mga hakbang pababa. Kagad ko siyang itinulak palayo sa akin at inayos ang sarili kahit pa nanginginig pa ang tuhod ko at halos hindi makatayo. Tila naman hindi siya takot na mahuli at sa harap ko mismo ay inamoy ang daliring ginamit bago ito dinilaan. What did I say, darling? Your body still surrenders to me. Hindi ko siya pinansin at sinamahan ng tingin bago naglakad palabas habang nakasuporta sa pader. Ipinili ko ang ulo ko dahil pakiramdam ko ay umiikot ang mundo ko. Nakapahawak ako sa ulo ko nang muli itong kumirot. Ilang sandali pa ay hindi ko na nakayanan at sa gitna rin ng hallway kung saan may dumaraan ay natumba ako at pumipintig ang ulong napahiga sa sahig. Bago tuluyang panawaan ng ulirat ay naramdaman ko pa ang pagbuhat ng isang tao sa akin, kasabay ng malakas na bulungan sa paligid. Itutuloy.